The resurrection of Christ is part ato ang gospel. Parte siya sa ato ang gospel. Kung ato ngang i-disregard ang resurrection, dili maging kumplito ang gospel. If we do not believe the resurrection of Christ, then our gospel dili kumplito. Pero kung atong gituuhan nga si Kristo miula sa iyang dugo, namatay na siya, gilubong siya, ug nabanhaw siya. So muna'y completion sa ito ang pinaka-gospel nga gituuhan. And because of that, tungod niya ng gospel, kumplito ang gospel, muna'y naghatag ka na ito o kasiguraduhan sa ito ang itawag o kaluwasan sa ito ang kalag. Kasi kalau presidente ka naman kag-impeach, ay wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Okay, 1 Corinthians chapter 15 verse number 1 down to verse number 11. Akong basang dinis ang mga mata. It says, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day, according to the Scriptures, and that he was seen of Cephas," or the word Cephas means Peter, "then of the 12. Verse number 6, "After that he was seen of about 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. After that he was seen of James, then of all the apostles. And last of all he was seen of me also, as of one born out of due time. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, but because I persecuted the church of God. But by the grace of God I am what I am, and his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it were I or they, so we preach, and so ye believe." So ato sigutan nining kabuntangon ang i-celebrate sa kalibutan sa mga daghang mga members sa gitawag og big church about the resurrection of Jesus Christ. So the truth about Jesus resurrection. So ato makita din sa atong gibasa, it's all about the gospel, and the gospel is part of that. Or part of the gospel is the resurrection of Jesus Christ. Now, kita magdugay sa maong lesson ano to. Tulo kabutan ini kabuntagon. First is the proof, or the proof of his resurrection. So may prueba sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Now, kung atong tan-awon sa ato ang lesson, doon ay gituwag og first nga prueba nga naa kitay about sa resurrection of Jesus Christ is doon tayo gituwag og secular evidence or proof.
doon na gitawag og ebidensya, mga prueba nga gikan sa gitog secular world. O nga secular, that means came from non-believing people. Ba't pasabot dili sila mga believers, mga unbeliever sila nga mga tao. For example, sa gitawag secular world, sa mga non-believing people, doon ay gitawag og mga tao nga atong pagtagad ining buntagon nga naghisgot mahitungod sa gitawag resurrection of Jesus Christ. For example, Flavius Josephus. It is a non-Christian, no? A first century non-Christian Jewish historian. So kini siya sa ka Jewish historian si gituwag og Flavius Josephus. During si gituwag first century, briefly mentions Jesus in his work. No? Di-mention niya si Jesus in his work, Antiquities of the Jews, Book 18, Chapter 3, Section 3. So sa iyahang libro, gitawag og Antiquities of the Jews, nakita nga na-mention sa iyang libro, Chapter 3, Section 3 sa Book 18. Now this passage, known as the Testimonium Flavianum, describes Jesus as a wise teacher. So this passage, known as the Testimonium Flavianum, describes Jesus as a wise teacher who performed surprising deeds and gained a following. Describe niya si Jesus Christ as a wise teacher. Nag-perform siya mga surprising deeds, mga buhat bitaw nga mga surprising. And for the Christians, for the believers, nag-perform siya mga miraculous work, mga miraculous deeds. Muna itong mga surprising deeds. That is why, because of that, he gained more following. Na siya gituwag og dako kayong na mga panon nga nagasunod-sunod sa iya. Although dili gyud siya yung nga grabe kadaghan, pero as we have read sa tong passage nga gitan-awon na it's more than 500. Although daghan mga tao, pero daghan po mga tao naga back out or ni backslide sa iyang time. Especially if you read sa iyang history, John chapter 6, nga daghang mga tao nga nagsunod-sunod sa iya. Tungod kay di na makuha, di na masabtan ang mga panultihon ni Kristo, so they back out sa ilahang pagsigsunod-sunod diya kang Kristo Jesus. They were offended. So kung ato tan-awon din naa siya mga igong following kita sa ato sa iya or sa according sa kay Josephus sa iyang pagkakita nini. Josephus states that Jesus was condemned. Kabalo siya nga na ay usa ka Kristo din hinay usa ka Jesus trigigana usa ka tao gingalag Jesus nga he was condemned to crucifixion. Kabalo siya niana by Pontius Pilate. So kini si Flavius Josephus nasayon sa kinabuhi ni Jesus Christ. Although Jewish historian siya, nakaibalota sa mga Hudyo nga nakahibalota sa Biblia nga ingon ang pulong si Ginoo, John 1:11, he came into his own and his own received him not. So in other words, ang mga Hudyo ani nga time wala mo dawat kang Kristo as their Messiah. But part sa gituwag history, part sa gituwag og book nga gisulat ni Flavius Josephus about the life of Christ, nga dunay usa ka tawo nga gingalan og Jesus nga condemned to crucifixion by Pontius Pilate. But his disciples continued to follow him, believing he had risen from the dead. So,
iyang gisulat din eh. Kaya bisan pa man o gi-condemn to crucifixion si kini nga tao, si Jesus Christ, by Pontius Pilate, pero ang iyang mga disciples iyon siya nagpadayon sa pagsunod kaniya sa pagtuo nga siya na banahaw gikan sa mga patay. So nadungga na niya nga naay mga disipulo ning tawhanan ni kining iyang mga disipulo padayon sa pagsunod kay kining iyang mga disipulo nagtuo nga siya na banhaw gikan sa mga patay. So, kining tao, kining atong unang pruweba about the resurrection of Jesus Christ is, ang ebidensya nato is secular world. Buot pasabot, written, mga books, mga documents, written by non-believing Christian. Or kining tao, particularly, specifically, a Jewish historian, which itawag ang iyang pangalan Flavius Josephus. Now, kining isa ka statement din daghan og debate ini kung tinuod o dili, but it says, however, scholars debate the authenticity of this passage, which may be believing that Christian scribes later modified it. The core reference to Jesus is generally accepted as genuine, but the explicit mention of his resurrection is considered a later addition. Now, this is just an accusation. I believe walay Kristohanon nga magdugang-dugang og istorya labi na sa mga panghitabo. Christians will never do that. Wala di ko kadungog og Kristohanon nga nagtumo-tumo og mga istorya. Especially if that is a work of a non-Jewish or a non-Christian, non-believing Christian. Dili magapil-apil ang mga Kristohanon pag butang-butang ana sa iyang history, isa na history. Iyahay man ang trabaho, di man sa Kristohanon nga trabaho. So I don't see any reason nga naay mga Kristohanon manghilabot sa trabaho ning isa ka Hudiyo nga historian o nya duwagan ang iyang history. Dili wala ko di ko kita og reason na yung ana ang mga Kristohanon. So mo ang unang tao nga makita dinhi. Then, not only sige tuwag og sa secular evidence, di lang sige tuwag Flavius Josephus. Remember, he was a non-Christian, first non-Christian Jewish historian, Flavius Josephus. Ang ikaduhang tao din itong nagpagtagad is si Tacitus. Si Tacitus. The non-Christian Roman historian. So, ganyan na Jewish historian, karon non-Christian Roman historian. Tacitus mentions Jesus in his Annals or book number 15, chapter 44, written around 116 AD. In this passage, he describes Emperor Nero's persecution of Christians after the Great Fire of Rome in 64 AD. Tacitus states that Christ was executed by Pontius Pilate during the reign of Tiberius. His followers, called Christians, continued to spread despite his death. So nagsulat siya nga dunay gitawag Christos. Christos ang tawag niya Christ. Kay Roman man siya, Roman historian. So dunay gitawag Kristo nga was executed by Pontius Pilate. Pero ang iyang mga sumusunod nga gitawag og Kristohanon, and that is true because of the biblical records nga ang mga sumusunod ni Jesus Christ were called Christian first in Antioch. So dito nakuha niya nga kini iyang masumusunod gitawag og mga Christian. That's true kay sulti sa Biblia nga Christian ang tawag sa mga followers of
Jesus Christ. So nagpadayon sila to spread despite his death. Christianity was seen as a superstition. Ang Christianity at the time, ang pangtanaw sa kalibutanon, superstition that originated in Judea and spread to Rome. So, tama siya din nga ang Christianity nagsugod sa gitawag Judea, dili sa Rome. Sumala sa gipat si atab sa big church nga ang ilang simbahan nagsugod sa Rome. Nga ang simbahan nagsugod sa Judea. The followers of Christ, the disciples of Christ were originated sa kitong Judea, not in Rome. So kung simbahan mo nagsugod sa Rome, adi you are not Christian. Kisa mga simbahan nagsugod sa Rome, the big church. Tacitus, as a Roman senator and historian, was hostile toward Christians. So muna iyang gitawag og behavior toward the Christians. Naa siya espiritu sa hostility. And did not believe in Jesus' resurrection. However, his account is significant because it provides a non-Christian historical confirmation of Jesus' existence and crucifixion. Although kining tawhana dili siya magtutuo about sa resurrection of Jesus Christ, pero iyang confirm na dunay usa ka tawo ana nga panahon ginganlag Kristo nga gi-condemn nga gi-execute ni Pontius Pilate. So iyang gi-confirm nga naaning tawhana nag-exist ni aning time. So si Kristo dili siya katang isip lang, dili siya bilat-buhat sa tao lang, dili he was not a myth. Tinuod siya nga niabot na kinabuhi dili sa kalibutan kay naay mga tao nagpamatuod nga na. So these are evidence nga gikan sa secular world. Na ato ta sa ikaduhang ebidensya scriptural. Scriptural evidence. So when we say scriptural evidence, ebidensya prueba nga gikan sa pulong sa Dios, written by Christians or by Christian people. Now, not just written but gisulti sa itong gibasa, tanawan sa itong gibasa. Verse number 5. Naay mga taong nakakita sa yaha after his death. So after his crucifixion ito sa cross sa Calvario, he was seen of these people. Verse 5, and that he was seen of Cephas, means Peter, then of the 12. Another, verse number 6, after that he was seen of above 500 brethren at once. So dahil nakita kaniya, more than 500 brethren, mga kaigsuunan, mga magtutuo, sa isa lamang kahigayon. Of whom the greater part remains siya, ang dako nga parte nining mga tawanan ni siya sa time pagsulat ni Apostle Paul sa iyang panahon, kining mga tawanan ni na nakakita na apakaron nagpabiling buhi. But some, yung siya, ang uban ni ana, some are fallen asleep. But pasabot ang uban nining matuhana na nakakita sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus na ngamatay na. Pero the greater part na nagpabilin hangtod karon. Yan siya. And after that, he was seen of James. Now, if this is the brother of Christ, James the brother of Christ, possibly, James is the half-brother of Christ. After that, he was seen of James, then of all the apostles. Verse number 8, and last of all, he was seen of me. Referring to himself, Paul. No? He was seen of me also, as one born out of due time. Now, kanso man siya nakita ni Apostle Paul. Although he was already glorified at the time
Kung tanaw to ang account sa Book of Acts, sa pagkabanhaw niya, ibalik niya sa langit, nagpakita lang si Kristo dito sa gitong road of Damascus, sa iyang conversion. So di basta-basta ang pagpakita ni Kristo sa kang Apostle Paul, no. Pero ato makita din nga he was seen by people nga nagatuo diha kang Kristo. So sa ilang mga ebidensya, when we talk about evidence, scriptural evidence, na ang Biblia nagpamatuod yan, daghan o mga account sa Bible nga nagpamatuod nga si Kristo na banhaw. Account sa Book of Matthew, makita na ito na, chapter 28, napakita siya dito kay Mary, napakita siya sa mga kababaihan, sa mga book, sa kitong mga account nga naa sa Matthew, Mark, Luke, and John, makita na ito din na. So, mga mga scriptural evidences nga ito makita, na ay mga katawhan nga diin nakakita kang Kristo Jesus after his crucifixion dito sa cross sa Calvary, nagpakita siya nini nga mga tao. So di ni siya istorya lang, di ni siya hinimu-himo lang sa tao, kaya na ay mga tao nga nakakita mismo sa gitawag o pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Now, atatas number 2. Sa ikadua. The purpose. The purpose of his resurrection. Unsa may katuyuan sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus, so may tumong. There's only two things atong makita din about sa gituwag og purpose about his resurrection. First atong makita din is to justify. Nakita ito sa Bible. To justify. Christ's resurrection confirms that those who believe are declared righteous because or before God. Tanaw sa gituwag Romans 4:25. Romans chapter 4 verse number 25. Kung atong sugdog basa sa verse 24, ningon din but for us also, to whom it shall be imputed, if we believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses, and was raised again for our justification. So the purpose, yato makita din nga nung si Kristo na banhaw siya, part niya na is to justify those who believe. Kita nga magtutuo, kita nga mituo sa gitawag resurrection of Jesus Christ, because why we believe? Nga naman kita mituo man sa resurrection of Jesus Christ? Because resurrection is part of the gospel. Although na yung mga tao nga di matuo sa resurrection of Jesus Christ, wa matuo sa resurrection of Jesus Christ. Kung nato basahon kining ato ang text, ato ipadayon sa pagbasa, daghang mga tao wa mo tuo niya na. In fact, until now, na mga tao, na mga denominations nga wa mo tuo niya na. Nga si Kristo na banaw. Bigay mo tuo sa kalag, di po mo tuo sa impyerno. Di po mo tuo nga na resurrection. Kung atong basahon, padayon nato basa verse number 12. Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? So na ay mga tao nga nagaingon, even ani nga time ni Apostle Paul, and said there's someone, there's some among you
nga nagaingon, there is no resurrection of the dead. So ay mga tao di ay nga, even until now, na ay mga tao nga di mo tuo about sa gitong resurrection of Jesus Christ. And in fact, ilahi gina-question until now. Nga si Kristo daw ito namatay, igora daw ito nakuyapan. Munang nabuhi siya balik, dili daw ito, wala ito namatay, wala resurrection. Ang uban po, gitaguan, ang gisulti dito sa Biblia, ya katong mga soldiers nga nagbantay, gibayaran para di mo sulti nga na resurrect si Christ. So daghan kay pamaagi ang yawa para i-discredit, para i-demonize kining pagkabanhaw ni Kristo nga istorya lang na siya. Ginabayaran ang mga saksi, ginabayaran ang mga witnesses, ang mga soldiers nga nakakita gyud sa kamatuoran nga there was a resurrection nga nahitabo nga naman nakakita sila mga angels naglinog pagani. Na mga tao, verse number 12. In verse number 13, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? So kung wala resurrection of the dead, buto sa buto, si Kristo na banhaw. Verse 14, and if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. So ingon siya diya, kung si Kristo na banhaw, ang among pagwalik, kawang, o ang inyong pagtuo, kawang. That is why the reason na si Kristo nabanhaw siya is to justify those who believe. Kadtong mga taong mituo kaniya, mituo sa iyang pagkabanhaw, gi-justify. Sumala sa tuang gibasa kaganiha. Iyon sa diha, He was raised again for our justification. And then, secondly, at makita din si Kristo nabanhaw, not only to justify, but also to judge. Aron hukman niya ang tao. Romans chapter 2. Again, resurrection is part of the gospel. Dili ni mo na pwedeng tanggalan ang resurrection sa gospel. Appeal siya sa elemento sa gitong gospel. Now, Romans 2 verse number 16. Unsay sulti diha sa verse number 16? Yun ang pulong sa Ginoo. In the day when God shall judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Unsay sulti diha? According to the gospel of Christ, which was revealed to Paul, iyon sa diha, there will be a day when God shall judge the secrets of men. So the gospel of Christ nga gireveal nga to kang Apostle Paul, maoy mo gamiton as parte sa gitawag judgment. Kay kining rapture is one way of judging people. Okay? Dihang dapita mahibaluan sa rapture time, dihan dapita i-judge ang tao kung siya tinud-anay nga mito o wala. Nga naman, kung ang tao dili madala sa gitawag rapture, that means wala siya tinud-anay mito o sa maayong balita. Pero kung ang tao nadala sa rapture, that means tinud-anay siyang mito o sa maayong balita. So ang maayong balita is judgment, or is ditugutan siya to judge the secrets of men. Kaya daghan mga tao karon nagpakaarong ingnon nga Kristohanon mi. A member mi diya sa gitawag simbahan na. Membro mi anak diha kayang anang simbahan ni kuan diha Mr. So ano so. So daghan mga tao nagpakaarong ingnon nga membro sila simbahan. Pero ang tinud-anay nga mo judge sa ilaha if they're really saved or not is the gospel. And then, part of the gospel is the resurrection.
So ang resurrection di nga parte sa gospel, doon na siya katungod nga hukom sa umabot sa tao. If he really believes sa gitwa gospel of Christ or tinaphaw lang ang iyang pagtuo niya. Kaya daghan kayo mga parang nun lang, mabutan lang yung secrets of men. Secrets of men. In the day when God shall judge the secrets of men. Kaya ang rapture, di mo na di ka pwede magpakaroon inong diha nga sikreto lang yapon nimo. Dili na tanan dia ma-reveal kung kinsa ang tao. Kinunsa yang gituuhan, kinsa yang gituuhan og diha ma-reveal sa rapture. Isang pagkatong nga matay na. Nga nakabutang sa lapida nga grabe ni nga tao ni a faithful man of the Lord, a faithful servant of God. O daghan kay mga maghati mga flattery sa lapida. Wala nagpasabot nga naay mga anak nga mga flattery sa mga lapida. Pag-abot sa rapture, appeal siya sa resurrection. No. Kaya ang tao nga ma-appeal sa resurrection and rapture sa umaabot nga panahon, kadto lang nagtuo sa maayang balita, which resurrection is part of it. So mga tumakita nga duha ka purpose para i-justify ang mga tao nito o niya ni sa wayang balita o i-judge ang mga tao kung tinudanay ba silang mituo sa maayang balita o dili o wala silang mutuo niya na. Then number 3, the power of his resurrection. What is the power of Christ's resurrection? Now, in simple term, the power of Christ's resurrection refers to the divine power that raised Jesus from the dead and the ongoing spiritual power that it provides to believers today. It's about what that resurrection accomplishes and how it affects us. Biblical meaning of the power of the resurrection. Atong tan-awon ang gitawag power of resurrection. The power of his resurrection declares victory over death. Ang kagahom sa gitawag resurrection of Christ mo na'y nag-declare sa ato ang gitawag kadaugan gikan sa kamatayon. Declares victory over death. The resurrection declares that sin's penalty is paid and death is defeated. 1 Corinthians 15:55. 1 Corinthians 15. Verse 55, it says, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? 56, the sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Verse 57, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So, asa napita na? The resurrection of Christ. Diha, nakapatun kita, gideklarar sa Ginoo ang atong kadaugan gikan sa kamatayon. In other words, when Jesus was resurrected, He tells the world, He tells Satan, He tells His enemy, I conquer death. Nabot pasabot, kining panahon na karon, kining nga time karon nga si Kristo na banhaw, gibuntog ko na ang kamatayon. Mamatay man kita physically because that's the muna na nakatala sa ato ang kinabuhi. Mamatay kita ato kausa sa physical na kamatayon. Kung di man ta maabtan sa rapture, mamatay kita physically. Pero kung maabtan ta sa rapture, thanks be to God, di na ta mamatay physically. Mag-change lang kita. Pero kung nato makita din na siya, bisan pa man sa mga taong nangamatay na, nga mituo sa gitawag gihimo ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, mituo sa giula niya nga dugo dito sa krus sa Kalbaryo,
Kasi walay ikabalakan niya na naman gibuntog ko na ang kamatayon. Then, secondly, ato makita na the power of His resurrection not only declares victory over death, but also demonstrate new life and spiritual power. So kining gitawag kining itong pagkabanaw ni Kristo Jesus, not only nagdeklarar og kadaugan, but also nagdemonstrate siya bag-ong kinabuhi og spiritual power. Believers are spiritually raised with Christ and empowered to live victoriously over sin. Sa isulti sa kitong Philippians 3:10, sa isulti diya, Philippians 3:10, it says that I may know Him and the power of His resurrection. Nga makahibalo kita kang kaniya kang Kristo. O ang gahom sa iyang pagkabanhaw. So this power is the same divine force that raised Jesus, now working in us to live holy lives, overcoming sin and endure trials. Muna ato ang kinabuhi. Na anak kita'y bag-ong kinabuhi o doon na kita'y spiritual power nga kasandigan tungod kay ang atong manluluwas na banhaw gikan sa gituwag kamatayon o gikan sa mga patay. Thirdly, ato makita din na only declares victory over sin, demonstrates new life and spiritual power. Then, letter C, deals our future resurrection. So, dito sa kituwag, atong umaabot po niya pagkabanhaw. Or, I should say, although kita nga mga Kristohanon, we were raised, yun sa Biblia, sa atong kantang karanaw, we are already raised. And we are seated in heavenly places, yung napulong sa Ginoo. Pero this resurrection is muna siya ang panahon. Ang resurrection sa mga believers, church age saints, nga mga tao, ang pagkabanhaw niya na ang gi-design nga panahon nga mabanhaw sila is during sa gitawag rapture. Ang rapture is redemption of the body and also resurrection from the dead. Gikan dinhi. So kining rapture ang pasabot niya na this is a time of resurrection and redemption. Now ino sa diya kining gitawag pagkabanhaw ni Kristo Jesus or kining iyang pagkabanhaw, it deals sa atong gitawag og future resurrection. That is why si Kristo gitawag siya og first fruits. Okay. Gamay nga tuon may tungod sa first fruits ining kabuntagon. Now, 1 Corinthians 15 verse 20 to 23. It says, "But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive." Verse 23, "But every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at His coming." Sagot pasabot niya na, first fruits has nothing to do with giving. Kung naamay mga denominations nga nagpractice nining gitawag kind of giving or type of giving, first fruits, nga ginabalandra pa sa either sa mga sakyanan, kinidong sakyanan na ni resulta ni sa ilang first fruits giving. Kini nga building ni resulta ni sa gitawag first fruits giving. It is a kind of giving. It is not a giving nga gikuman sa body of Christ. First fruits
has nothing to do with giving, monetary giving. Dili ingon ana. Gigamit lang ni sa mga scammer nga mga tao, scammer nga mga magtutudlo, scammer nga mga gitawag og leader sa simbahan para i-promote ang ilahang agenda, i-promote ang ilahang gitawag og klase sa pagpangwarta gamit ang pulong sa Ginoo. Pero in realidad, ang first fruits sa New Testament walay kalambigitan sa paghatag sa kwarta sa simbahan. No, wala. Klaro kay sa Bible nga ang first fruits naghisgot about sa resurrection. Because ang first fruits is one of the feasts sa mga Jewish people. Ang cross type yapon siya sa feast o gitawag siya og the Passover lamb. Second is the unleavened bread, the bread that means the body of Christ, dili makakitag corruption because ang iyahang flesh is a type of unleavened bread. Munang dili sa Biblia doesn't see corruption. Munang nabanhaw siya sa after third day, nabanhaw siya. Nga makita corruption ng ihang lawas because Christ is a picture of the unleavened bread. After that, unleavened bread na gitawag og first fruits. And first fruits sa mga feast is muna iyang resurrection. Type of the resurrection of Christ. At makita diha, matong gibasa diha, si Kristo gipicture siya as first fruits. Verse 20. But now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. Dili giving. Wala giving din nagisgutan. Kining mga scammer nga mga kapastoran o sa mga leader sa simbahan, umingon pa nga, ang first fruits, tanan nimong sweldos tibok tuig, ihatag nimo karong unang sweldo nimo, isang klase na nga mga pagtulunan, panghinambog pa. Kaklaro sa Biblia, wala na si connection sa giving, nang hinambog pa nga, grabe ang first fruits, brother. Abot na milyones ang first fruits, brother. Can you imagine na? Kay balong nga nag-scam kag mga tao. Isa na sa mga scam na inyong gipanghimo. Kaklaro sa Biblia nga ang first fruits wala nag-involve og giving, monetary giving, gamito nimo na as monetary giving. First fruits is connected sa gitawag resurrected Christ. Di sa kwarta. Klaro kay sa Biblia bisag asa ta mag-abot ang napita na, bisag asa ta napita mangitag biblical evidence. Verse number 23, but every man in his own order, Christ the first fruits, after they that are Christ at his coming. So first fruits sa Biblia has nothing to do with monetary giving. So kung simbahan ninyo mo nagitudlo pamahawa na mo dinha nga naman you are being scam. Scam ng dako. Kaya magtudlo ang Ginoo ni ana. Mo na ang pait mo na siya. According to my professor dati, ang hari sa mga buta ang bulhog. No? In the world of blind people, the leader is the one-eyed man. Na kung buta gihapon mo, ignorante gihapon mo hangtod karon, iyon sa Biblia, ignorante mo, buta mos kamatuoran, ang leader niyo bulhog. Binuangan ramos bulhog. Ayaw mo pagpakabuta. Klaro ka sa Biblia, klaro sa istorya sa Biblia, nga ang first fruits is connected sa resurrected Christ.
Dili siya connected sa gitawag og giving. Nga nang gitawag si Kristo first fruits. Sa first resurrection, okay, sa first resurrection, ato lang yung giibutang din eh. Kay duha lang ka klase pagkabanaw sa Biblia. First and second resurrection. Sa duha lang. Ang first resurrection, gibahin sa tulo. Munang doon na ito first fruits. That's the first. Muna silang Christ, sa time ni Christ, di lang kay siya lang na siya kauban sa iyang pagkabanhaw. Di lang kay siya lang ang nabanhaw nga time, na siya kauban. After nga namatay siya sa krus Kalbaryo, gilubong siya, nga nabanhaw siya, na siya kauban nga yang kauban na pagkabanhaw. Sila ang ito first fruits. Si Kristo ang ito first fruits. And then, ikaduha diri is harvest. About na sa resurrection ha. Kaya sa aman ang harvest sa rapture. Dinin dapita, daghan ang ma-resurrect. Tanan nga mga believers, gikan sa cross to the rapture, ma-resurrect sila. Manang gitawag og harvest. Ang ikatulo dira is gleaning. Kinsa man ana sa gleaning? Ang mga tribulation saints, katong mga nangamatay, katong they were beheaded, katong ipang pulungan sa liog ni Antichrist, so they will be resurrected also. Mabanhaw sila. Now, ang second resurrection, diri tayo sa time sa after sa millennium din eh. Tanan gikan sa millennium o katong nangamatay gikan sa sinugdanan sa kalibutan, tungod kay dili sila luwas, wala nakapil sila sa first resurrection. So katong mga nangamatay nga wala nakapil sa first resurrection, either first fruits, harvest, or gleaning, dito na sila sa pinaka-final nga resurrection, second resurrection. Mabutan ninyo sa Biblia, blessed are those nga nakaambit sa first resurrection. Asa na ito mabasa? Nasa gituwag o Revelation. Revelation chapter 20 verse number 4. Yun sila sa verse number 4. And I saw thrones, and they sat upon them, and judgment was given unto them, and I saw the souls of them that were beheaded. Ano ba? They were beheaded. Asa na? Kanus ana? Tribulation. Tribulation. Were beheaded before for the witness of Jesus and for the word of God, and which had not worshipped the beast, neither his image, neither had received his mark upon their foreheads or in their hands, and they live and reign with Christ 1,000 years. And they live. Kung sagot pasabot, and they live. They were resurrected. They rose again. What pasabot? Verse number 5. But the rest of the dead live not. Na yung mga matay nga, wala pa nga buhi. Live not again until the 1,000 years. Kini, millennium. Until 1,000 years were finished. Isa. Kadto di ay nga banhaw. This is the first resurrection. Yun sila. So kadto nga banhaw sa tribulation period, mo to ang first resurrection. Asa na bilong siya first resurrection? Gleaning. Sa gleaning, mo nang gleaning kadtong tribulation sense.
Verse number 6, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. So kung naa ka nabilong sa first resurrection, either harvest or gleaning, kita sa harvest ta, nagpaabot man taan ng rapture. Ang tribulation sense sa gleaning. So asa man anang duha, iyon siya, blessed and holy is he that hath part in the first resurrection. Parte na sila sa first resurrection. On such, the second death hath no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with him 1,000 years. So either asa man ka ng lugar, harvest or gleanings, that's first resurrection. Sibulahan ka kung naparte ka ng first resurrection. First fruits, humana silang Kristo. Humana. Katong mga Old Testament saints nga tuas litwag o paradise nga banhaw to. Sa time sa iyang first resurrection. Kita sa rapture, naapoy mga resurrection, diha mo ng harvest. Tribulation, sense mo ng gleaning, mga itong gibasa sa Revelation. But those are part sa first resurrection. Siya bulahan ang mga tao, blessed and holy, katong naging parte sa first resurrection. So muna, ang resurrection of Christ, muna itawag sa Biblia first fruits. First fruits is not monetary giving. First fruits is the resurrected Christ. Nagpait kayo kay ginagamit sa mga kasimbahanan. Aron lang linglangon ng mga walay kabangkaagan sa pulong sa Ginoo. So ang ignorante sa pulong sa Ginoo, ana pastor. Kinahanglan gini mo hatag. Kinahanglan gini na mo ihatag among isa ka sweldohan. Can you imagine a klase sa scam? Nooy man kay ignorante sa pulong sa Ginoo, kay balong unsay kabang unsay ang word yung first fruits. So, gamit-gamit po taon sa mga scammer nga dagko. Para lang sa ilahang luxurious sa kinabuhi. Kung ano ginagamit sa mga simbahanan? Palit og sakyanan. Pagtukod nindot ng mga building sa ilang mga area. For what? Luxury. Kung ato kayo ng itudlo dispensational nga first fruits, one of this day ato lang tunaan about dispensational first fruits. Each dispensation lahi. First fruits sa gituwag dispensation of the law intended sa mga Hudyo. That is their feast. Ato lang isgutan sa umabot. Letter D, not only it deals our future resurrection, ang gitug the resurrection, the power of Christ's resurrection, it deals our future resurrection. Nganong it deals our future resurrection? Tanawa diya sa atong gibasa. Balikan nato ang text. 1 Corinthians 15 and then verse number 23. Sa sultis pulong sa Ginoo din na. Verse number 23, but every man is in his own order, Christ the first fruits, afterward, insya they that are Christ at His coming. So kita, nagisgot ka na to. Nagisgot sa ato ang umaabot na resurrection o sa mga Kristohanon, kung di man ta maabtan sa rapture nga buhi, or sa mga Kristohanon nga nangamatay na. Nga there will be a time para sa ilaha nga gitawag resurrection. Di ilang kay si Kristo ang ma-resurrect, pati ang mga Kristohanon ani nga time ma-resurrect during this time sa rapture. Munang it deals sa ato ang gitawag future resurrection. Ang resurrection of Jesus Christ. Hindi man tamay mong ma-resurrect kung si Kristo na-resurrect. Munang pasalamat ang si Kristo na-resurrect para kita makaambit sa maong resurrection o sa maabot ng resurrection.
And then letter D, it delivers, at tumita din na, the power of His resurrection delivers us from the power of sin in our lives. The same resurrection power enables believers to be dead to sin and alive unto God. That's all the Romans 6, 4 and 6. Okay, Romans chapter 4. Romans chapter 6, verse number 4 to verse number 6. It says, therefore we are buried with him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also walk in newness of life. For if we have been planted together into the likeness of his death, we shall be also in the likeness of his resurrection. Knowing this, that our old is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Buot pasabot yan na, the power of his resurrection, naghatag ka na itong kagahom, gikan sa kasalanan, dahil sa tuwang kinabuhi. So, mo pasabot ka na to nga kanyad karon sa atong kinabuhi, patay na kita sa atong daan nga pagkatao. But pasabot ang atong daan nga pagkatao, patay na kini. Onya, we were resurrected kauban ni Kristo to serve, to serve not sin but to serve God. Muna ato ang gitawag og kinabuhi karon. Ang atong old man crucified with him, aron dili kita mag-alagad diha sa kasalanan, pinagi sa tuang lawas. Muna kung imong basahon, ang basahon ni muna, padayon nimo nagbasa, for he that is dead is freed from sin. Kay siya nga namatay, gawas no na sa kasalanan. If we treat this body as dead, wala na kasalanan, wala kasalanan niya, patay naman. Wala na isa, reckon yourselves dead to sin. Buta sabot that old body, atong lawas, atong isipon nga patay. Aron dili kita mag-alagad sa sala, pinaagi nining lawasan ni. Kung imo nang basahon diha. Verse number 9. Verse number 8. Now if we be dead with Christ, we believe that we should also live with him. Verse 9. Knowing that Christ being raised from the dead dieth no more, death hath no more dominion over him. Kung si ang kamatayon ay dominion over Christ, ang kamatayon ay ang kasalanan ay dominion over us, nga naman patay naman kita. Ang atong pagkabanhaw usab dili aron mag-alagad sa kasalanan, kundi dili aron mo alagad sa buhi nga Dios. Ano yung kabuntagon? The resurrection of Christ is part sa tuang gospel. Parte siya sa tuang gospel. Kung ato nga i-disregard ang resurrection, dili maging kumplito ang gospel. If we do not believe the resurrection of Christ, then our gospel will complete. Pero kung atong gituuhan nga si Kristo giula sa iyang dugo, namatay na siya, gilubong siya, ug nabanhaw siya, so muna'y completion sa ito ang pinaka-gospel nga gituuhan. And because of that, tungod yan ang gospel, kompleto ang gospel, muna'y naghatag ka na ito o kasiguraduhan sa ito ang gitawag o kaluwasan sa ito ang kalag.